Nako po, malamang sa malamang magwawala ang China nito mga tol dahil ang Nemesis mobile anti-ship missile system ng Amerika iiwan daw sa Pilipinas. Iiwan na sa Pilipinas mga kapatid, hindi na dadalhin pabalik ng US kahit natapos na o matatapos na yung balikatan exercises. Well, kakaumpisa pa lamang nitong nakaraan, di ba? Pero kahit magtapos yan, iiwan na daw yan dito sa Pilipinas. So sabi rito sa report mula rito sa GMA News mga tol, Nemesis mobile anti-ship missile system ng Amerika iiwan sa Pilipinas. High mobility artillery rocket system nasa Pilipinas din, sabing ganun. Libu-libong sundalong Pilipino at Amerikano ang lalahok sa pagsisimula ng balikatan joint military exercises ngayong taon. Kabilang sa mga unang dineploy para sa naturang pagsasanay ang Nemesis mobile anti-ship missile system ng Amerika na iiwan din dito sa bansa. Diba? Kitang-kita naman natin kasi mga kapatid na ayaw ng China na nagkakaroon ang Pilipinas ng mga ganitong klaseng missile system, lalo pat galing yan sa Amerika. Diba? Kasi yung sa BrahMos mga tol, wala naman silang masyadong dun eh. Wala naman silang masyadong reaction dun o kaya opinion eh. Pero mula nung dinala rito sa Pilipinas yung Typhoon missile na galing Amerika, ayan na. Todo-todo ng mga kapatid yung pagre-react nila. Tapos diba napapabalita na balak din ng Pilipinas bumili ng F-16 fighter jet mula sa Amerika. Diba inaalmahan din ng China yan. O ngayon eto naman. Nemesis mobile anti-ship missile system ng Amerika. Aalmahan na naman yan mga kapatid. Panoorin natin itong kabuuan ng balita mula rito sa GMA News. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga kapatid. Libo-libong sundalong Pilipino at Amerikano ang lalahok sa pagsisimula ng balikatan joint military exercises ngayong taon. Kabilang sa mga unang dineploy para sa naturang pagsasanay, ang Nemesis mobile anti-ship missile system ng Amerika na iiwan din dito sa bansa. Nakatutok si Chino Gaston. Simula pa lang ng Balikatan 2025 exercises pero may tiyak ng mangyayari pagkatapos ng joint military exercise ng Pilipinas at Amerika. Mananatili ang dala nitong Nemesis mobile anti-ship missile system na isa sa mga pagsasanayang gamitin sa Balikatan. At syempre dahil napagsanayan ng gamitin ng mga sundalo yan, dahil nandirito na yan dito sa Pilipinas mga tol, if ever man na magkaroon ng pagkakataon na kinakailangan gamitin yan, alam na ng mga sundalo natin paano i-operate yan. Diba? Eto mga kapatid, haka-haka lang to . Hindi natin sinasabing eto talaga dahilan. Pero napapansin nyo mga kapatid, sa Japan, South Korea, Pilipinas, nagde-deploy ang Amerika ng kanilang mga missile system, ng kanilang mga, alam nyo na, mga kagamitan. Diba? Inilalapit na nila, ipinuposisyon na nila. Para if ever na mga tol na magkaroon nga ng, alam nyo na, saka-sakali Taiwan invasion at masangkot dyan ng Amerika, meron na silang mga malapit na assets, di ba? Pero, syempre, yun ay haka-haka lang. Hindi ko sinasabing yun talaga ang kadahilanan kung bakit nila iniiwan dito. Pero para sa ating mga sundalo, magandang bagay yan. Di ba? Kasi at least meron tayong dagdag depensa. Do hindi atin yan, iniwan lang ng Amerika yan, pero alangan nang hindi gamitin yan, di ba? Magagamit at magagamit yan mga kapatid pag nagkataon na wag naman sanang humantong sa ganong mga pangyayari. Wag naman sana no mga kapatid, pero mahalaga na yung handa at mahalaga na yung meron kaysa wala, di ba? Tuloy natin to. Ayon sa US Indo-Pacific Command, mananatili ito sa Pilipinas hanggat kailangan ito sa mga ginagawang pagsasanay ng dalawang bansa. Hanggat kailangan. Ayon sa AFP, kaya umabot ng missile nito ng hanggang 200 kilometro. Dagdag yan sa Typhoon Medium Range Capability Missiles ng Amerika na matagal nang nasa bansa. Diba? Bukod dun sa Typhoon mga kapatid, meron pa tayo isa pa, Nemesis anti-ship. Diba? Anti-ship yan mga tol, kaya magpalubog ng barko yan.
at kaya namang umabot sa bahagi ng China. Narito rin ang High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS. Maide-deploy ang mga missile system sa Northern Luzon bilang bahagi ng mga gagawing full-scale battle training para idepensa ang teritoryo ng bansa. Oh, sa Northern Things like Luzon the pa. Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System. Things like the Marine Air Defense Integrated System, MADIS, and the Army's medium-range capability, the Typhoon missile. All here to bring together our capabilities to demonstrate and reassure the region that while we remain committed to peace, Dati nang inaalmahan ng China ang pag-deploy ng US missile system sa bansa. Pero ayon sa Commanding General ng mga US Marines, nakalahok sa balikatan, bukod sa pagsasanayan ang paggamit nito, pwede rin itong pandepensa sa teritoryo. Diba? Hindi ito gagamiting pang-atake. Oh, 'di ba? Bukod sa exercises na paggagamitan nila nitong mga missile system na to, pwede rin tong pangdepensa ng Pilipinas. Pero hindi ito gagamitin pang-atake, yung meaning mangunguna tayo mga kapatid. Pang-atake, ibig sabihin mga kapatid, yung tipong tayo magsisimula. 'Di ba? Ito'y pang-depensa, hindi taga-salaga, pang-atake rin 'yan, no? Technically pang-atake rin siya bilang gante. Kung sakasakaling idadamay tayo ng China, kung sakaling halimbawa magkakaroon tayo ng kaguluhan dito sa Taiwan, sa China, tapos yung mga sundalo natin kikilos para ilikas yung ating mga kababayan doon sa Taiwan, tapos sasalakayin tayo ng China, ito yung magiging depensa natin. Technically, gagamitin pa rin siya pang-atake, pero hindi yung tipong pang-atake na mangunguna tayo. Hindi ganun, okay? Tuloy natin. If you don't intend to breach the territorial integrity of the Philippines, then you shouldn't have a concern about weapon systems that are intended to ensure the defense of the Philippines. Bukod sa mga missile system, magsasanay rin ang halos lahat ng land, air at sea assets ng AFP, kasama ang mga bagong fighter jets, mga barkong pandigma, helicopter at mga tangke. Maganda yan mga tol, no? Kasi kahit wala pa tayong pambili ng mga ganitong klaseng missile system, pero at least pinapahiram tayo ng Amerika. Parang pinapahiram na rin tayo ng pangdepensa natin mga tol. Diba? Kesa naman wala tayong mga ganyan, no? Sasanayin nga ng mga sundalo, gagamitin nga nila sa pagsasanayan. Tapos pagkatapos ng balikatan exercises, kukunin na ulit ng Amerika. Para saan pa yun na pagsanayan ng ating mga sundalo? Di ba, kung sakasakaling bigla na lang magkagulo, anong gagamitin ng mga sundalo natin? Di ba? So maganda yan, pinapahiram muna tayo nila, no? At least kampante tayo na meron tayong pangdepensa, meron tayong magagamit in case of emergency, di ba? Mga bagong fighter jets, mga barkong pandigma, helicopter at mga tangke. Our operations span complex joint endeavors, including missile defense, counter-landing live fires, and maritime strike capabilities. Higit 5,000 Pilipino at 9,000 na Amerikanong sundalo ang lalahok sa Integrated Air and Missile Defense Training laban sa mga airborne threats at missiles. Counter-landing live fire exercises, maritime strike kung saan palulubugin ang isang lumang barko ng Philippine Navy at multilateral maritime event kasama ang mga barko ng US Navy, US Coast Guard at Japan Maritime Self-Defense Force. Ayos. Kalahok din bilang participant sa mga bansang Australia, Japan, France at UK, samantalang nagpadala naman ng international observers ang 20 bansa. Actually, inaalmahan na ng China to. Itong ginagawa nating exercises mga tol. Diba? Ang isa pang ang balita mga kapatid, pinapaalis nila yung BRP Mabini, no, dito sa Baho de Masinloc mga tol. At mananagot daw tayo. Tayo daw yung sasalo ng consequences sa mga pinaggagawa natin. Ay naku po, China. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.